Ayun na isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa pagpapaliban po o postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So nung nakaraan ay napag-usapan po natin yung patungkol po sa pagpapaliban din po noong 2022 barangay at sangguniang kabataan eleksyon na mayroon na nga pong desisyon yun pong Supreme Court na yung postponement noong 2022 ay unconstitutional o labag sa batas, pero bakit natuloy pa rin yung postponement noong 2022? Dahil po sa tinatawag na Operative Fact Doctrine. So ngayon po ay aalamin po natin mula sa isang abogado na si Attorney Enrique Buko de la Cruz Jr. kung bakit o kung ano po yung mga dahilan na valid na rason para i-postpone po yung isang halalan o eleksyon. So ngayon po ay panoorin po natin itong panayam kay Attorney Buko de la Cruz Jr. Panoorin po natin. We have Attorney Enrique de la Cruz Jr. joining us today via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Thanks for joining us. Magandang umaga din po sa inyo at sa inyong mga taga-sunod. Yes, Attorney Buko. Yes, Attorney, help us understand ano magiging impact nito overall sa pag-sign into law nitong ni Presidente Marcos ng yung pag-amend or pag-iba sa barangay elections. Ibig po sabihin ay hindi natuloy ang halalan na dapat ay nakaschedule ngayong December 2025. No, it is now postponed to November 2026. So effectively, kumaba yung termino ng mga kasalukuyang nakaupo bilang mga barangay officials. But what can you say also about the some election watchdogs are saying na hindi tama ito because yung number of registered voters lamang para dito sa barangay SK elections composed of 2.7 million already, meaning gusto na ng mga tao na magkaroon ng eleksyon. So what legal implication would that be by signing this law? You have to understand that there was a recent Supreme Court decision. Right. Previously, I think a year ago, the Supreme Court nullified a previously passed law which postponed the previous barangay election. Sinabi ng Korte Suprema sa desisyon na yon na hindi basta-basta pwedeng i-extend. No, hindi po pwedeng arbitrary ang pag-extend ng termino ng mga barangay. Meron silang binigay na pamantayan. The Supreme Court laid down several guidelines. And whether or not the new law is valid or not, or constitutional or not, will depend on how the Supreme Court will assess whether this law complies with the guidelines set by the Supreme Court in the previous decision. Attorney, yung itong law na dato signed, no, may mga, I can't quite remember it, pero may mga nagsasabi, may sinasagasaan daw siyang current provision sa loob ng Constitution if the Supreme Court were to interpret it as such. Hindi naman po, wala naman pong specific provision. No? Dahil sa Constitution po nakalagay, may term limit lahat ng official ng local government except barangay. So, ibig sabihin, every 3 years, dapat nag-election tayo sa mayor, vice mayor, konsihal, governor. Pero nakalagay sa Constitution, except the barangay. So, yung sa barangay kasi, subject to law. So, siyang i-postpone ng Kongreso. Kaya lang, nagbigay ngayon ng Supreme Court ng guidelines. Dahil sabi nila, kung arbitrary na. Kahit na voters fatigue ang katwiran, pinayagan ng Kongreso. So, hinigpitan ng Supreme Court. So, ngayon malalaman natin kung pasado ba sa Korte Suprema itong na batas na ito. Kasi yung talking to that outline criteria na binigay po ng Supreme Court, nakalagay po dito ay intended to guarantee to conduct of free, honest, orderly, and safe election, intended to safeguard the electorate's right of suffrage, tapos based on compelling reasons such as public emergency. But as of now, parang wala naman po tayong nakitang public emergency, and the reason lang po na binigay ng COMELEC is parang hindi pa sila ready because kagagaling lang nila sa midterm elections, which was also echoed by the President himself. Tama po kayo dyan. No? Ang dating ginagamit po ng Kongreso para i-postpone ang barangay elections ay masyado itong malapit
sa nagdaan o papalapit na anumang halalan at sinasabing hindi handa ang COMELEC. Doon po sa nakaraang desisyon ng Korte Suprema, sinabi na po nila na hindi sapat yan na dahilan. Hindi sapat na dahilan ang kawalan ng pondo, hindi sapat na dahilan ang kawalan ng preparasyon para ipagpaliban ang halalan. Dahil sagrado ito, sabi ng Korte Suprema. At dapat extreme reasons lamang, no, yung emergency, calamities, or may problema sa paraan ng pagboto na maaaring mapiligro ang mismong botohan, kaya kailangan itong i-reschedule. So medyo mahigpit yung criteria na ibinigay ng Korte Suprema. No? So maaaring pag ginamit nga ito, ay mai-argue na hindi ito compliant. Attorney, if no one questions this sa Supreme Court, does this mean tuloy-tuloy lang itong pag-implement itong batas na ito? Tama po kayo, no? Lahat po ng batas natin ay presumed valid and legal. Okay. Unless ito ay papawalang bisa ng Korte Suprema. Let's talk about po the term limits. Dito po sa pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, na iba po from the previous guidelines natin na 3 years lang, tapos 3 consecutive years, 3 years lang yung mga barangay SK officials. Pero ngayon po, parang lumalabas 12 years siya 4 years, 3 years. 3 years consecutive terms. Meron po bang potential risk or benefits na makikita po natin from extending the term limits of these officials? Well, meron talaga siyang advantage doon sa mga incumbent, no? Dahil na-extend sila. Dapat 3 years lang sila. Naging 4 years for this term. No? Kasi hahaba ng 1 taon yung kanilang kasalukuyang termino. But that also provides a prospective application na yung termino nila for the next term, no, ay bibilangin hindi November, kung hindi December na. December 2026. Doon magsisimula yung kanilang bagong termino. So bukod sa extension ngayon na 1 taon, kahit mahalal sila ng November next year, no, yung term nila will officially start for purposes of counting the 3-term limits December pa. So may extension pa uling 1 month. Okay. Pero ang madami kasi nagtatanong, attorney, baka you could lay it down for the regular folk, no? Kung mayor nga daw 3 taon, ano ba ang benefit namin dyan kung 4 na taon ang isang barangay official? Di ba? Mayor nga, si congressman 3 taon, si senador nga 3-year ang term. Bakit kami makikinabang dyan? Yan. Ang dahilan kung bakit talaga ibinigay sa Kongreso ang termino at ang petsa ng eleksyon ng mga barangay ay dahil malapit ito sa mga komunidad. They're very close to the communities. And meron namang mga paraan kung hindi effective or may ginagawang kamalian ng inyong kapitan o mga kagawad, may paraan para sila ay maalis. Hindi na kailangan intayin ang halalan. No? There are several ways. There are grounds for disciplinary sanctions. They can be suspended. They can be removed, no, for cause and after compliance with due process. Kaya hindi fixed yung sa barangay ay dahil nga sa malapit ito sa community. Okay. At ang purpose ay para hindi na po politicize yung pag-basic services sa mga communities. Kaya walang partido, hindi po allowed ang mga parties, political parties sa barangay elections. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi siya nagiging fixed. Attorney, hypothetically, ang DILG pwedeng tanggalin ng isang erring barangay official or kailangan dumaan pa sa proper process or dadaan pa sa ombudsman? Sa ngayon po, ang pwede lamang magtanggal ng isang halal na opisyal ng barangay ay ang korte at ang ombudsman. Okay. Si DILG po ay walang kapangyarihang magsuspindi o magtanggal. Sila po ay nag-implement lamang po ng desisyon ng ombudsman o ng korte. Yung suspension naman, pwede hong magsuspindi yung sanggunian, no? Sanggunian ng kapwa nila miyembro or yung higher sanggunian. Okay. Halimbawa, sihal ka ng bayan, pwede kang suspindihin ng sangguniang panlalawigan, no? In a administrative procedure. Okay.